kung nakita ko, ipakisimbahin sa inyong mga Bible. Salamat po sa salita ng Diyos at tayo po umawit sa Panginoon. Ito po natin yung narito kami nagpapakumbaba.
po sa maayos na panahon para kami ibuwaw sa inyo po kami. Maraming salamat po sa bawat isa na ginagawa po sa bahay ng bahay. Alam po namin na kayo po ang nagdako dito. Hindi po ang mga sarili ko. Maraming salamat po. Narito kami upang palakasin ng inyong mga salita. Sa Diyos, umagong ito, kami pinagpapalinis. Inuwang palakasin po sa amin ang mga pagkukulang sa inyo sa aming mga naisip, na salita at nagawa. Pagkawarin niyo po kami upang kami maging karapat-dapat sa inyong ginanarapan. Maraming salamat po sa mga pong ito sa aming gawain para sa inyo. Nilalapit ko po sa inyong mga tatayo. Kung isa po sa nag-iisip, patuloy mo po siya bibigyan ng pagkakasalimuhan at magampanan po niya ang bilang pagkakauna sa gawain ito. Maraming salamat po. Ganun din po yung mga nuna sa pag-aawitan. Bibigyan mo po siya ng kasiglahan at kayo po banal na Espiritu na siyang kumilos sa kanyang buhay upang magampanan po niya ang tungkulin niya bilang tagapanguna sa pag-aawitan. Maraming salamat po. Ganun din po yung mga special number na inyong mga anak. Patuloy mo po sila samahan at sa mga aawitin nila o gagawin nila, Lord, ay lamang po ang mga pangalan at maraming salamat po. Maging magbabalik po ng mga kapori, yung mga ginagawa mo sa bawat sa amin. Lord, ito po ay aming maihaya sa umagang ito at maging kalakasan ng bawat isa sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po. Maging ang aming mga kapatid na hindi nakadalo, Lord. Patuloy na ingatan mo po sila, nasa mandako sila ng lugar ng Pilipinas, Lord, o na ibang bansa, Lord. Patuloy mo po silang ingatan at gagabayan. Alam po namin sila po yung mga kapatid namin sa pananampalataya. Sila po inyong pinili. Kaya dinadalangin po namin, patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at patuloy na pagpalain. Ganun din po yung mga karamdaman ng mga kapatid namin, Lord. Patuloy mo po silang bigyan ng kagalingan, kalakasan ng pananampalataya dahil ito po pananampalataya na ito ang nagiging susi upang kami pa ay gumaling at magtagumpay sa aming buhay na ito. Maraming salamat po, lalo higit po, Lord. Kaya ang inyong anak na gagamitin sa inyong mga banal na salita. Paspasin mo po siya ng iyong kapangyarihan at kayo po ang tumilo sa kanyang buhay. Hayaan mo po, Lord, na kayo magsalita sa kanya upang dumali sa kanyang awang labi ang mga salita mo na maging kalakasan ng aming pananampalataya. Lord, maraming po salamat. Hanggang hindi po kami kayo darating, Lord, kami patuloy na umaasa sa inyo at nagtitiwala na kayo lamang po ang aming paglilingkuran at kayo po ang kikilo sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Ama. Maging ang mga pangailangan ng aming kapatiran, mga bahay-sambahan ito, sa inyo namin ito pinagkakatiwala. Sa unahan pagkulihan ng aming bahay-sambahan ito, kayo po ang kumilos at alisin mo ang mga katawan. Maraming salamat, Ama. Hindi naman po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa aking pangalan ito. Amen. Ating pasalamatan ng Panginoon sa katapatan niya sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pag-awit. Kaya ibigay po natin yung ating best. Awitin po natin, halina tayo'y umawit. Bye.
Panginoon Jesus. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Sinasamba ang tanging ngalan mo, luluwalhati, luluwalhati. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luluwalhati. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang ngalan mo, pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ay, pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo, luwalhati, luwalhati. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, luwalhati, luwalhati. Dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Ang pasalamat ko sa iyo, Jesus, iko'y matalino ng mga kamay. Salamat ko sa iyo, Jesus, aming iaalay. Ang katabanan ng pag-ibig ko'y walang kapantay. Wala na akong nanaisip pa, aming Panginoon. Ika'y sambahin, dakilain, sambahin ka, hallelujah. Sambahin ka, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka ng aming mga labi. Lahat ng may hininga sa'yo ay magpupuri. Pagkat ikaw ang Diyos, ang hari ng hallelujah. Pasalamat ko sa iyo, Jesus, aming iaalay. Ang katapatan ng pag-ibig mo'y walang kapantay. Wala na akong nanaisip pa, aming Panginoon. Kundi ika'y sambahin, dakilain, sambahin ka, hallelujah. Sambahin ka, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka ng aming mga labi. Lahat ng may hininga
kayo, nakilain kayo ang pangalan ni Jesus. Amen. Yung mga kabataan po. Kahit ko yun siya. Ay, dapat may makaupo. At kung alam po tayo dumako sa pagbabalik ng papuri sa Panginoon, tinatawagan na lamang po dito sa amin. Panginoon, maayos po yung panahon na nagkalap sa atin at kanyang gawa. At nandun po yung karakasan sa isang linggo na tinawid na naman. Alam natin na bawat segundo tayo ay kung hindi ingatan ng Panginoon, tayo ay mawawala sa mundong ito. Kaya patuloy tayo magpasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. At napakaganda po nung buhatin ng buhay, na hindi, sinabi po dito na yun daw kung huwag natin kalitang basahin. Yun po yung bawat araw ay kailangan magbasa tayo ng isang talata. Yun po ay pagbalik-bulayan natin ng araw at gabi at nandun po tayo magtatagumpay. Kaya yun ay po pinaalala tayo dahil tayo po ay alam ng Diyos na tayo ay mahina na tayo po ay dito sa mga salita niya pinagpapala. Kaya maraming salamat sa Panginoon at sa mga bagay na alam natin na yun ay walang halaga, pero sa Panginoon ay may halaga yun. Kaya nga po, kaya ako yung mensahe ay nabigyan ako ng Panginoon ng mga mensahe. Ay gusto ko yung ako yung natamaan at yung nalakas. Pero yung iba po na natatamaan ay yung po nang hihina. Kaya hindi po yung nanampalataya sa Panginoon. Kaya talagang pag ako nagkakaroon talagang napanalangin ko yun na talagang ako ang tamaan agad yung ako nagsasalita. Kaya huwag nga pasalamat sa Panginoon. At ito kong aling pangalan nito, kung nahihiya pag ako yung nahihiya tumingin dahil ang pangalan po na ito talaga makapangyarihan. Ang Jesus. Kaya kung tayo po yung marami, ay dapat tayo mahiya dito sa pangalan ito. Katulad nga po nung tayo po hingi na hindi, pero yung namang inumotos na yung Diyos ay hindi naman natin ginagawa. Hindi pa po nakahiya yun na hingi ng hingi, pero yung inaotos ng Diyos na sumunod ka sa akin, yung mga inaotos mo ay yung yan gawin, sundin mo yung inaotos ko. Pero tayo hingi ng hingi, hindi naman natin sinusunod yung utos ng Diyos. Kaya talagang napakalaki na pagkukulang. Sinabi po doon nga sa buti ng buhay na pagkulay-bulayan natin, dito po tayo magiging matuwis at dito po tayo magtatagumpay. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa mga pagpapanawa ng mga salita. Talagang yun po yung kaaktiban natin mga Kristiyano yung tayo ay makinig ng mga salita niya para tayo maging kasama ng Panginoon sa langit na bayan. Kaya sa umagang ito, pinabalik po yun lahat ng papuri sa ating Panginoon. Pinagpapasalamat sa Panginoon sa kalakasan at sa pagalingan sa bawat araw sa pagbiyaya ng Panginoon, pagbiyaya ng pangangailangan. Bagaman may mga pagsubok, pero sa ang Panginoon sa Kanya ay naroon. Kaya salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na patuloy namin nakapagtagumpayan. Diyos po ang lahat ng papuri. Wala.
Ako po yung nagpapasalamat din sa Panginoon sa kagalingan, sa kalakasan at sa mga biyaya na patuloy na pinagkakaroon ng Panginoon. At laging sapat-sapat yung kanyang mga biyaya at pag-iingat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ako ay halos isang linggo na kasakit po. Pero yung tulong at habang ng Panginoon ay andun. At yung mga gamot na dapat ay ay naibigay po. At salamat sa Panginoon na siya nag-provide ng mga lahat ng pangailangan. Ganoon din sa nag-iingat sa buong pamilya at yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon ay lagi nandiyan. Naglaan tayo magtiwala sa Panginoon at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Binabalik ko po yung papuri at salamat sa Panginoon. Sino ba po? Kung wala po tayo dumako sa panalangin, ay Sister Casey po. Salamat po sa Panginoon sa buong isang linggo pong pag-iingat. At salamat din po sa Panginoon dahil lagi niya po akong inagabayan. At nung nakaraan po ay sobrang po busy. Pero kahit na po busy ay nakakadali po sa gawain. At salamat po sa Panginoon. At nung nakaraan po ay nag-culminate po kami. Ay sobrang duro ng away talaga po. At ang dami pa pong gastos. Naabot po sa 1K kada tao yung mga yung mga costume lahat. Pero ako po'y taga-paraps. Salamat po sa Panginoon kahit na ganoon po ay kakatuwa po at bago po mag-start yung aming laban, nagpuntahan sila sa loob, naganoon po sila mag-pray kita, pasok kayo sa loob, naganoon po yung mga klase ko. Tapos nagpasokan po kami, tapos naganoon po sa akin, Casey ko, ganit, nagaganon po sila. At salamat po sa Panginoon, nag-pray po kami bago po kami kami na po yung next ay. Nag-pray po kami, nakakatuwa po lahat po sila nag-i-amen nung tapos na po yung prayer. At salamat po sa Panginoon, sa mga simpleng ganun po ay may pagkakaisa po pala. At salamat sa Panginoon at kami po ay bagamat hindi nanalo, kami po ay pang first. Pero malaking bagay na rin po yun. At kahit di na po kami nanalo, kami naman po yung best. At 5 best yung napunta sa amin kahit kami ay hindi nanalo. At sa Diyos po. At anniversary po ng kasal. At kung wala rin tayo dumako sa pagbibigay sa Panginoon, pag po ang cellphone ay naka-charge, yan po ay may connect. Pag po yan ay pinindot ninyo ay may may power. Amin po ba? Yes. Ang mga Kristiyano po kailangan makakulik tayo sa Panginoon. At lagi po dapat tayo ay naka-charge. Na-charge natin. Yung po nga mga cellphone natin ay kapag lubat ay parang hindi tayo mapakali. Lubat yung cellphone ko, hindi ako makakatawa, hindi ako makakakunik. Dibaga, pag lubat. Pero dapat po pala ang mga Kristiyano laging nagapa-charge sa Panginoon. Amen po ba? Sa oras pong ito ay handa na po ba tayo magpa-charge sa Panginoon? Amen. Nakasaksak na ba yung ating charger? Para tayo ay makakunik sa Panginoon.
At yung salita ng Diyos, ito yung magkukunik sa atin para sa Panginoon. Napakahalaga po nun sa bawat isa sa atin, kasi po mayroong pong tao na kahit po lubat na, hindi naman siya ay maayos ang kanyang buhay. Pero nitong siya ay malubat, medyo tinurukan siya ni Satanas ng pampangimig. Kaya medyo siya ay medyo nalayo. Ilang beses ko siyang nakita. Nasabi ko sa kanya ay magpatuloy ka. Huwag ka nang magpahikayat pa doon sa makapagpababagsak sa iyo. At salamat sa Panginoon, narito siya. Hallelujah. Kasi maraming mandaraya, dinadaya siya ng mga bagay na makamundo, mga bagay na makapagpapahina sa kanya. Kahit siya gano'n ang sitwasyon ay alam ko na mahal siya ng Panginoon. Kaya kung ngayong umaga po, mahal tayo ng Panginoon dahil tayo ay nakahanda na maikonik yung sarili natin sa Panginoon. Lagi po tayo sa ay kakaunti yung aking charge sa Panginoon dahil yung may nararamdaman akong karamdaman. At kahit po sa ay hirap yung aking katawan, napakahirap po ng katawan ko. At sabi nung aking asawa, ay ano ba yung sarili mo? Parang wala nawarian yung kalalagyan yan. Kumain ka ng maayos, kumain ka o hindi. Iba yung iyong katawan. Iba yung iyong katawan. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Itong huli po akong pagsikapay. Naramdaman ko yung daloy yung nagiging ayos yung aking katawan. At salamat po sa Panginoon. Maging po sa pag-awit nun ay ang target ng kaaway para pahinain yung mga pinangungunahan mo, ganun-ganun ang gagawin mo. At tama-tama po yung panaginip ko na sabi ko nga yung panaginip ko nung isang gabi, unang ikalawang gabi pa na ang panaginip ko ay kami ni Brother Pito ay naglalakad sa napakalalim na tubig. Lumalayo at malalim. At nung katapos ang tawag ko sa kanya ay nakita ko na yung kali na doon na kami nakasampa. Salamat sa Panginoon kasi kadalasan na kapag ako ay nakakapanaginip ng baha o ano man yun, karamdaman. Talagang matagal-tagal ako nagkaroon ng karamdaman. Halos magdadalawang taon mari na yun ang nararamdaman ko. Nahirapan akong huminga, maraming bagay yung naranasan ko. Pero sabi ko nung panaginip ko nung gabi na yun, sinalo ko si Brother P nung gabi ay manalangin. Manalangin tayo dahil may mga pagsubok, may mga problemang nararanasan. Pero wala tayong kakayanan, kundi ang Diyos lamang talaga yung may kakayanan. Kung tayo'y patuloy na nakakunik sa Panginoon, gawin natin yung pinakamabuting paraan para sa paglilingkod natin sa Panginoon, ay gagawa ang Panginoon sa ating buhay. At inangkin ko na yung kagalingan ay pagalingin ako ng Panginoon. At doon nga po sa sinamahan ay kaya Brother Jaime ay nag-alok ng birthday. Parang ayaw ko na magputong kasi inaalok nila ako magputong. Patungkol ba doon sa mas makatataas doon sa parangal sa Panginoon. At tinuruan ako ng Panginoon doon sa mga mensahe ng putong ay hindi para doon sa may kaarawan, kundi pagbati lang doon sa may kaarawan. At salamat sa Panginoon, hindi ako makahinga. Salamat sa Panginoon sa katuwaan at sa ganda noong gawain ay talagang mararanasan mo yung presensya ng Diyos. Alam po ninyo, yung kapangyarihan ng Panginoon talagang kapag yan yung dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya niyang gawin yung hindi natin kaya. Amen po ba? Kaya kapag tayo sumasamba, talagang pag naranasan natin yung presensya ng Diyos, sa awitan pa lamang, pinagaling ka na ng Panginoon. Amen, mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang totoong pagsamba natin sa Panginoon ay paglapit natin sa Panginoon dahil yun ay connection natin sa Panginoon. Makipag-ugnayan tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Brother Puli dun sa awit,
yung pinakang tema natin sa buwang ito, yung Hosea 1:8. Yung sabi doon, pagbulay-bulayan mo araw-gabi ang iyong mga salita ng Diyos at giginhawa ka at magtatagumpay. Yun ang napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito ay bawat isa sa atin yan, individual yan. Hindi pwedeng ako na lang yung nagbubulay-bulay, ito pang kalahatan na tinuturo ng Panginoon. At yun yung dulong ibinigay ng salita ng Diyos sa atin ng linggo, na ito ay isang pagtatapos na nakakulik sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon at tayo ay makapagbukas kayo sa akin sa aklat ng Pedro. Anong oras na po? Okay ba yung ating orasan? 9:51. Tama-tama po yan. Naaga tayo magsimula, kaya tayo po ay maaga rin makakatapos. Sa tulong ng Panginoon, ang Diyos po yung nakakaalam kung hanggang saan tayo makakatapos. Ang sabi doon sa aklat ng Unang Pedro, chapter 4, verse 1 hanggang 8. Tumayo po tayong lahat bilang pag-alam sa salita ng Diyos. Sinabi po dito sa aklat ng Unang Pedro, chapter 4, verse 1 hanggang 8. Sinabi dito ng salita ng Panginoon, salitan po tayo ng pagbabasa. Yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay. Sapagkat sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang pitan naman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-marim na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 4. Nagtataka sila sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hahatol sa mga buhay at sa mga patay. Ipinangalan din ang magandang balita sa Maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawid ng maraming kasalanan. Tayo ay manalangin. Panginoon at pagtitiwalaan o Diyos. Salamat sa inyo ngayong umaga simula sa aking mga kapatid. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang pandinig, ang kanilang puso, ang kanilang diwa, Panginoon, sa iwas na ito. Makaupo na po ang bawat isa. Salamat po. Sinabi po dito sa una, na yamang si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Bakit kailangan daw po natin na humanda sa pagtitiis? Mga kapatid sa Panginoon, sapagkat ang nagtitiis daw ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala. Ano ba yung mga pinagtitiisan natin na tinalikuran natin? Di ba yung mga iniwanan natin? Di ba kahit hinihikaya tayo, kahit maraming mga bagay na pakanan ng kaaway, ay tayo nagtitiis. Amin ba? Hindi tayo nagpaplano, hindi tayo nagpapahikayat doon sa mga iniwanan natin dahil ngayon na naintindihan natin yung mga bagay na hindi karapat dapat sa Panginoon. Ngayon lang natin naintindihan eh. Nung makakilala tayo sa Panginoon, nung tayo ay nung talikuran natin yung mga bagay na hindi kalugod sa Diyos. Di ba? Napakarami. Noon ay pinahahalagahan natin yan. Pinaghihirapan natin. Nag-aksaya tayo ng panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Na ito ay nawawalan ng kabuluhan at ito ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Nag-aksaya natin yun. Kaya yung diwa natin, yung kaisipan natin na ipinagkaloob ng Panginoon, na tayo ay binigyan ng bagong buhay. Amen ba? Yung bagong buhay na yun ay iba yung inilalagay sa puso ng bawat isa sa atin. Iba yung itinatanim sa ating puso ng Diyos. Yung bagong buhay, yung buhay na may kabanalan, yung pagsunod doon sa kanyang mga salita, pagtalikod doon sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Di ba? Minsan ay nagtatanong tayo. Amen ba? Minsan ay tinatanong natin na, bakit kaya nagkukulang pa rin ako? Ako ay nahihirapan pa rin. Natalikuran yung mga bagay na nakapanghihikayat sa mundong ito.
Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung banal na Espiritu na siyang nagtuturo at nagpapalaala sa atin, yun ang nagpupuno dun sa ating mga pagkukulang at nagpapahayag doon sa mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon para ating maiwasan yung mga bagay na hindi dapat para sa Panginoon. Iba yung inilagay sa ating kaisipan. Di ba? Kayamanan sa langit. Amen po ba? Yung mga salita niya na lagi nating napapakinggan, nagcha-charge tayo ng salita ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin, sa ating buong pagkatao. Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos na laging mapagulay-gulayan natin, na siyang nagiging kasama natin, na siyang nagiging partner natin. Kung tayo may problema, kung tayo ay may mga kailangan, nagiging partner natin ay ang ating Panginoon. Hindi partner yung bago makapagbigay ng payo yung iba. Nauna na ang Diyos. Amen ba? Amen. Nauna na ang Diyos. Minsan ginagamit na lang sila para mapagtutuhanan yung iyong natutunan para sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid sa Panginoon? Kaya yung buhay na yun ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. May iniwan ang bawat isa sa atin. Ibig sabihin, ang tumalikod, totoo, may iniwan tayong kasalanan. Kaya yung mga taong nagsisi, tumalikod sa kasalanan, ito ay patuloy na nagtitiis para sa Panginoon. Ang sabi doon sa ano man yung dahil tayo ay mayroong bagong pagkatao. Amen po ba? Yung bagong pagkatao natin. Nung iniwan natin yung lahat ng bagay, binigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkatao. Meron na bang bagong pagkatao sa buhay ng bawat isa sa atin? Hindi tayo totoong banal na banal, pero binanal tayo ng Panginoon. Binabanal tayo, araw-araw binabanal tayo ng Panginoon. Bakit? Sa kabila ng tayo nag-aalinlangan, pinupuno yun ng Panginoon. Yung Holy Spirit na gumagabay, nagpapayo sa bawat isa sa atin. Tingnan mo ang sinasabi dito doon sa Efeso 4:22. Basa doon sa Efeso 4:22. Bilang may mga bagong pagkatao. Efeso 4:22. Basa nung nakakita. Sabi po dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 22, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na